the disciples, mga kapatid, ay alam natin, yan natin yung time frame o yung mga taon para maintindihan natin paano nag-move ang Lord. Kasi pag hindi natin naintindihan yun, katulad ng cashier na gusto kong makasharing yung isang yung people, yung cashier ni Sister Landy. Nag-aralan nila ngayon yung encounter with God. Makapal yung mga libro nila, but not to the point, what is the real meaning of encountering God? How to encounter God? Paano mo na-encounter ang Diyos in reality? So, naantay ko na masyaran ko siya dahil pagdating sa mga theologians, more on theory. Not applicable mga kapatid doon sa reality. Now, sa atin dito, from theory to reality. So, mga kapatid, bigyan lang natin ng realidad ang mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan. Mga pastors and teachers of this world, they are teaching about theory, more on application, about their thinking, about their applications, but in reality, hindi nila ma-encounter talaga sa Diyos. Bakit? Bakit ko nasabi hindi nila ma-encounter ang Diyos? Dahil inaantay nila. Right. Amen. Ma-encounter mo lang ang Diyos sa ayon sa kanilang paniwala pag dumating na siya. But to us, we really encounter God. Amen. Tayo yung tao na magsasabi, we really encounter God. And I see Him face to face. When I ask question, where is He? I'm standing. Standing in front of you. Dahil mismo ang Biblia magsasabi kapag sino man na hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay nasa laman, ay hindi yun sa Diyos. Ngunit ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay nasa laman, yun po ang Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, so that is real encounter. So, dito yan natin yung time frame, but before this, mga kapatid, kita sa, with the Bible, kasi sinilik ko na lang to. Basahin ko muna dito sa bago ko magbasa ng Bible. Alignment of the eternal unfolding that took place in the time frame of our history. The cloud is the body of the Lord. Kaya pag pinag-usapan natin ang cloud, ang mundo, kapag tinanong nila ano yung cloud, sasabihin nila mga Branhamites. At sasabihin nila na kulto. But not true. The cloud is not Branhamites. The cloud is us. Even the Bible ay nagpapahiwatig at nagpapahayag about the clouds. Kaya lang, dahil sa identified kasi sa isang propeta, kaya mga Pariseo, sinasabi nila sa Panginoon, bulaan siya. Siya ay isang blasphemer, mga kapatid, because of their knowledge and intellect. Kaya ang intellect ng tao ay hindi talaga, sabi ng Lord, hindi makaabot sa kalulatian ng Diyos. For all have sinned and come short for the glory of God. Ang lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin, lahat ng ipinanganak sa babae may kasalanan. Because dumaan sila sa tinatawag na sex birth process. Kailangan ma-renewed ang kanilang kaisipan. Ang sabi po ni Paul sa Romans, mga kapatid, hallelujah, finally, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan ma-born again, kailangan ma-new birth to renew our mind. Kasi pag hindi na-renew yun, we are applied as an intellect, our studying, whatever, a human intellect, mga kapatid, i-apply natin ang Word of God. So, hindi natin naabot yung glory of God. Can you say amen? So, the cloud is the body of the Lord. The cloud portrays and is the intelligence of God and mind of Christ. Kailangan maunawaan natin that the cloud is the intelligence
of God and the mind of Christ. So dapat nating maunawaan na ang cloud na ito, mga kapatid, is a person at tayo yung intelligence. We are the cloud that came down from heaven and picking our dimensional body, a second dimensional body, mga kapatid. Hallelujah. And we are the intelligence and the mind of Christ. Kaya nasabi ni Paul sa Philippians chapter 2, mga kapatid, verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Without the mind of Christ, people of this world cannot understand the Word of God. Amen? So, sa madaling salita, if you are the intelligence of God and the mind of Christ, so we can understand the Word of God. We can understand the thought of God. Hallelujah. So, the cloud is theophany. The cloud is the theophany, the heavenly bodies, the heavenly beings, and can transform or shift into any image that it wants because the form is six-dimensional. So the cloud is the eternal dimension. Alright? It is the dimension of God, eternal. So the 6 and 7 dimension can penetrate to the 5th and 1st dimension. Yung dimensional ng heavenly ay pwede silang pumasok sa tinatawag na temporal dimension. But the temporal dimension cannot go beyond the eternal dimension. Are you with me? Hindi pwedeng pumasok ang temporal doon sa eternal. So yung theory na ang ating katawan ay dadalhin sa langit, mga kapatid, hindi po theory ng Bible yan. That is the theory of Antichrist. Can you say amen? That is the teaching of Antichrist. Biro mo, yung temporal dadalhin doon sa eternal. It cannot be. Ang sabi ng Lord, principles ng Bible sa Genesis chapter 3:15 na ang tao ay galing sa alabok ay babalik sa alabok. And then si Solomon nagbanggit sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 na pagkatapos mamatay ang tao, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa kung saan siya nanggaling. Pero ang ginagawa ng tao ngayon, pagbalik sa lupa, dadalhin sa langit. Oh my God! Hindi po pwede yun, mga kapatid. But the 6 and 7 dimensions, which is the eternal dimension, pwede silang pumasok doon sa temporal dimension, kagaya ng ginawa ng anak ng tao ng ating Panginoong Jesucristo. Can you see amen? Hallelujah. Doon sa Garden of Eden, yun yung unang pagdating ng Panginoon when God picking His dimensional, second dimensional body. In the day of, so there is only one perfect coming of God. So, the cloud is eternity, unruling itself. You can separate them, these things, and divide them by time elements. It is eternity unfolding outside of time. Do you understand that you have entered the cloud and unfolding your eternal part? Hello? So, the cloud is eternity. So, we understand now that we entered into the cloud and unfolding the eternal part. Pag hindi ka pumasok sa cloud, mga kapatid, hindi mo maunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos. When Moses entered into the cloud, he understand what is the will of God. Amen. Kaya nung lumabas siya, alam niya ang utos ng Diyos eh. Kaya nga nung pagdating niya, ang mga tao sumasamba sa Diyos, naggalit siya mga kapatid, binasag niya yun. Hello? When Jesus entered to the cloud, when Peter, John, and James entered the cloud, they understand. Hallelujah! Kaya pag hindi ka makapasok sa cloud, ay nako mga kapatid, time can interrupt it, not at all. Time can, hindi po, mai-interrupt ng time ang eternity. So, this is the beginning of eternal. When God picked the body, when the cloud came down from heaven and picked a body, mga kapatid, so that is the time that the elements, the time and the eternity blend together, and that is the beginning of God. So, pag nagtanong, meron ba umpisa ang Diyos? Pag sinabi ng walang umpisa ang Diyos, yes, because God is eternal. Pero nagsabi ang Bible that the Word has a beginning. In the beginning was the Word. So, pag may beginning, may ending. Hello? When God came down from heaven and picked a body, mga kapatid, and God entered, and the eternal entered into the time, that is the beginning of God. We are God's. We have also a beginning because we entered into this dimensional
body. Dimensional time. So what is dimensions? Ayun tayong dimensions. 7 dimensions. Kalagayan. May kalagayan na pagka-Diyos, may kalagayan na pagkatao. Alright? Hallelujah. So, kailan na ipinanganak ang propeta? 1906. Alam niyo ba naganap noong 1906? Para magano tayo, bago tayo magano diyan, basahin muna natin mga kapatid, ano ang ating kaugnayan sa cloud. Exodus 16:10. And it came to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. The glory of the Lord appeared in the cloud. Because the cloud is the person, and the glory of the Lord is the cloud. So we are the glory of the Lord, if you came from the cloud. Hindi po mag-appear ang Diyos kung saan-saan. But the glory of God, because we are the glory of the Lord. Colossians 1:15, we are the express image of the invisible God. Jesus Christ is the firstborn among all many brethren. Jesus Christ is the firstborn of our birth. So, Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, the express image of the invisible God. So we are also the express image of the invisible God. If you are the descendants of God, if you are the descendants of Jesus Christ, if you are the descendants of first Adam, can you say amen? Amen. Hallelujah. So the glory appeared in the cloud. Matthew 17:5 and 9. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. A bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of what?